istorya sa kasaysayan na perming nadadango. Mga pangaral na nakasulat sa libro asin perming tinutukdo sa eskwelahan. Pero may mga istorya man na halos nalilingawan na ng panahon. Mga istorya ni mga taong dahil naghanap ng kasikatan, kundi naglahad din sa inang buhay para sa nasyon. Sarong babae halis sa Iloilo ang nagtindog sa panahon ng kahaditan. Sarong maestra na naging mandirigma. Ini ang storya ni Teresa Magbanua, ang babaeng tinawag na Visayan Joan of Arc. Bago pa man marahay ang gera, bago pa man nagdangog ang tutok ni armas, simple lang ang buhay ni Teresa. Ipinalak siya sa Putotan, Iloilo, kan Oktubre 13, taong 1868. Nagdakula siya sa pamilyang nagpapahalaga sa edukasyon. Sa panahon na dakol na kababaihan ang dahil nakakapag-eskwela, si Teresa nagkaigwa ng oportunidad na mag-aral sa Manila. Asin pagkatapos sa iyang pag-aral, naging maestra siya. Arog kan ibang ordinaryong babae, pwede na sana siyang magpadago sa tahimik asin komportableng buhay. Pero dahil niya aram na sarong dakulang pagsubok ang maabot sa iyang buhay. Sa mga huring taon kang 1800, nag-aantos ang Pilipinas sa idalom kan pananakop ng Espanya. Dakol ang nakakaagom ng kawarayan ng libertad, may kahaditan, may kapobrehan, asin may mga boses na dai nadadangog. Pero habang nag-aantos ang nasyon, may mga Pilipinong handang lumaban. Saro na digdi si Teresa. Imbis na mag-estar sa luwas kan peligro, nagpili siyang magserbisyo para sa nasyon. Para sa dakol, dahil ini normal. Dahil kan panahon na iyo, ang gera para sa nasa kalalakihan lang. Pero para kay Teresa, dahil importante kung ano ang sinasabi kan ibang tao. Ang importante sa iya, ang libertad kan Pilipinas. Asin digdi nagsimula ang pinakamakasog na parte kan sa iyang istorya. Dahil lang basta nagtabang si Teresa sa revolusyon, naging isang leader siya. Nagiya siya ng mga sundalo sa pakikipaglaban. Nakilaban siya kaibanin da sa gera. Asin sa kada laban, lalo siyang ginagalang ng mga tao sa palibot niya. May mga sundalo na nagugulat sa iyang katapangan. Mas kibabay siya, mas makusog pa ang buot niya kaysa sa iba. Dai siya nagpapaurong sa peligro, dai siya nagpadaog sa kahaditan. Asin dahil sa iyang kabangisan, asin liderato, tinawag siya ng mga tao na Visayan, Joan of Arc. Sarong pangalan na simbolo ng kusog asin kabayanihan. Pero dahil lang gera ang pinagdaanan ni Teresa, nakilaban man siya kontra sa paniniwala kan lipunan. Kan panahon na iyo, ang kababaihan inaasahan na mag-estar lang sa harong, mag-atama ng pamilya, asin maging tahimik. Pero ipinahiling ni Teresa na dai pagpili ang kabayanihan. Babae man o lalaki, pwede maging bayani. Sa iyang pagtinindog, naging inspirasyon siya sa kadakol na kababaihan. Asin, ipinapahiling niya na ang kusog dai nasusupat sa kasarian, kundi sa tapang kan puso. Pero dai patapos ang laban. Pagkatapos kan gera kontra Espanya, nagbuon naman ang Philippine-American War. Pagal na ang dakol na ang nawalan ng paglaom, pero dahil nagpundo si Teresa. Padagos siyang lumaban para sa nasyon. Padagos niyang ipinaglaban ang libertad na pinaghaladan ng dakol na buhay. Asin sa kada gera, lalo niyang pinapahiling ang sa iyang dedikasyon para sa Pilipinas. Nagligad ang dakol na taon. Nagbago ang panahon, pero ang istorya ni Teresa Magbanua dai tuluyang naglaho. Ngunyan,
Bilang pagdangog sa iyang kontribusyon, ipinangaran sa iya ang sarong barko kan Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa. Sarong simbolo na ang sa iyang katapangan, buhay pa man giraray sa alaala kan mga Pilipino. Pero ngunyan, may saro pang realidad. Maski dakula ang nagibo ni Teresa para sa nasyon, dai pa man siya gaanong kilala ni dakol ng estudyante. Asin siguro iyon na ini ang rason kung taano importante na ipasaan sa iyang istorya sa bagong henerasyon. Dahil ang kasaysayan dailang manugod sa sikat na pangaran. Manungod man ini sa mga bayani na tahimik na nagsakripisyo para sa satong libertad. Si Teresa Magbanwa nagpuon bilang simpleng maestra halis sa Iloilo. Pero kan panahon na kinaipuhan siya kan nasyon, pinili niyang lumaban, pinili niyang magsakripisyo, pinili niyang maging bayani. Asin hastangon niyan, ang sa iyang istorya padagos na nagpapaalala sa satuyan na ang tunay na kabayanihan dahil nasusukat sa kasikatan. Kundi sa tapang na tumindog para sa tama, maski mahirap. Si Teresa Magbanwa dahil ang sarong pangalan sa kasaysayan. Siya sarong inspirasyon, sarong mandirigma, asin sarong tunay na Pilipinang bayani. Asin ang sa iyang istorya, dai dapat malingawan.